Hello mga lalabs, mga vayots, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon saan man sulok ng mundo. Miga love shoutout. At sa mga kapwa ko po OFWs around the world, miga love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So, diretso na po tayo sa ating topic ngayon ay itong walang katapusang issue dyan ng resort sa Bohol. Madami ng issue. Andyan pa ngayon yung may matinding issue sa Batanes, mga lalabs, mga bayots, no? Around 5,000 na mga sundalo ang nagpa-practice doon ngayon, no? Kunwari, makipagdigma sa kalaban kung paano depensahan ang bansang Pilipinas. Ano lang, walang matamaan doon sa sa mga mangingisda or matamaan ang mga incheck doon dahil talagang yun na siguro ang pabilo sandali para magkagulo ang Pilipinas at China. At yan naman ang gusto ng Amerika. Pero hindi yan ang topic natin ngayon, ha? Dito po tayo sa issue ngayon ng itong Captain's Peak Resort dyan sa Bohol, no? Na sa gitna daw ito ng mga chocolate hills. So ngayon, nagtuturuan, sino ba talaga ang totoong may kasalanan kung bakit yung isang may-ari ng resort na ito ay nakapagtayo dyan ng magandang resort sa gitna ng gubat. Hindi gubat, sa gitna ng kabundukan iyan. Unang-una, yung lupa na tinatayuan ng resort na ito ay pagmamay-ari ng isang private individual na kung saan ay kanilang lugar iyon. So, siyempre, kung ikaw naman siguro may-ari, kaya pala, Captain's Peak ang pangalan ng resort. Dahil ang may-ari nito ay isang seaman na kapitan ng barko. Taliwas po ito sa mga pinapalabas ngayon sa social media ng mga bayarang, yung mga attack and defend, collect na mga bayarang vloggers ng pula at saka ng dilaw. So, yung iba pa nagsanib pwersa. Pulawan. Yun kasi pinapakalat nila ngayon sa social media, sa kanilang mga channel, ano daw ito, dati na itong retirong kapitan ng pulis or kapitan ng sundalo, kaya nagpatayo dito panahon ni Duterte, etc. Panahon ni Duterte, halimbawa, bakit ngayon lang ito lumabas kung panahon pa ito ni Duterte? At saka hindi ito sisihin si Duterte dito. Kahit ngayon, hindi man pwede din sisihin si Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng resort nito. Ang may kasalanan dito, number 1, DENR, na kung saan ngayon ay naghuhugas kamay. Pangalawa, lokal na officials, like mayor, barangay captain. Bakit nila inaprubahan yan? O yung Mayor Suarez dyan sa Sagbayan, hindi na makontak, hindi ma-interview, kailangan daw appointment. Itago Sila man kasi yan Hindi man tanga, may pinag-aralan ang may-ari ng resort na ito, mga lalabs, mga bayots. Kapitan nga ng barko So hindi siya tanga. Na magpapatayo siya ng ilang milyon ang halaga nito, na wala palang permit na hindi pwede. Tingnan natin ang balita dito ng, hindi ko pala naon ang Bluetooth ko. News 5. Dali Paraw na silip na panibagong paglabag. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa.
Kahapon lang nang ipasara ang kontrobersyal na Captain's Peak Garden and Resort sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Pero hindi lang tigil operasyon ang poproblemahin ng pamunuan ng resort. Posible raw na maharap ito sa patong-patong na kaso. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, bukod sa pag-ooperate na walang Environmental Compliance Certificate, may iba pang posibleng violations ang viral na resort. Kabilang dyan ang pag-discharge ng tubig nang walang discharge permit, pagtatayo ng deep well nang walang permiso sa National Water Resources Board at iba pa. And then under the INAIPAS law po, yun Ngayon, ang may-ari pa ang magkaroon ng patong-patong na kaso, makukulong, magmumulta. Paano naman po yung DENR na nag-aproba? Of course, kapag inaprubahan mo, yung isang ganito, ano ba talaga, mga taga-DENR, kayo rin ba ay mga bangag? Natural resort ito. Kailangan dyan may deep well dahil nasa gitna yun ng bundok. Di po ba? At alam naman ninyo, o yan, local officials dyan, mayor, alam naman nila, nag-apply itong may-ari ng permit dyan, resort, kailangan talaga yung tubig dyan, saan ba itatapon? Di doon lang din. Hindi ako ang ano dito ha. Hindi po kasalanan dito ng may-ari ng resort. Walang kasalanan. Ang dalawa lang ang may kasalanan dito. DENR at itong local officials na ngayon ay nagtuturuan at binubunton nila ang sisi doon sa may-ari ng resort. Mga hinayo pa? ang mabigat kasi there are penalties for criminal liability. May mga penalty po siya and it's not small. Minimum of 1 million. Criminal liability na kagad. May-ari ng resort. Dipota talaga itong mga nasa gobyerno, no? Mga animal. To 5 million pesos maximum. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment. Ayun. Ito ngayon. May-ari pa ngayon ng tawag dito, resort ang magmulta ng 5 million at makukulong pa ng 6 to 12 years sa kagagawan, katarantaduhan, katangahan, kaanimalan, kababoyan, kabalasubasan ng taga-DENR at ng local officials kagaya ng mayor. Kung hindi ninyo inalaw, ulitin ko, hindi tanga bobo ang may-ari ng resort na magpatayo na lang siya dyan sa kanyang pagmamay-aring lupa ng ganitong negosyo kung wala siyang nakukuha or binibigay ng local officials at ng DENR na business permit. Naghuhugas kamay lang ngayon itong dalawang ahensya, DENR at ang mayor, o mga kapitan dyan, o kung sino pang mga Punsyo Pilatong demonyo dyan, para hindi sila makasuhan. Kaya naghahanap sila ngayon ng butas, may deep well, may yung pagtatapon ng tubig sa swimming pool, violation yun. O lol, kasali yan doon sa permit. Putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Nang tanungin ng DENR kung may posibilidad na magbukas muli ang resort. Right now, we are not actually able to determine whether we can have them open again. We are reviewing the range of violations, no? Because apart from not having Itong DENR secretary na to ay asawa ito ni yung Luizaga dati na basketball player na dating naging syota din yun, di ba, ni Gretchen Parito. Kalimutan ang pangalan ng basketball player na to. So itong babae na to, pinsan ni Lisa Aranita Marcos. having an ECC, there are other possible violations.
Iniimbestigahan naman ng Bohol Provincial Government ang lokal na pamahalaan ng Sagbayan matapos nilang bigyan ng business permit ang resort kahit wala itong ECC. Pero giit nila, may kapabayaan din ang DENR. We will ask the legal team kung ano ang dapat gawin dito. We will correct what is anong cause of this mess. I was so embarrassed. Mr. Governor, na upaw, na siupaw, kasuhan mo itong taga DENR. Imbestigahan mo kung sino yung taga DENR na piste na nagbigay dyan ng permit at yung mayor, kung sinong nakaupo that time. Kasi ulitin ko, hindi tanga, bogok ang may-ari ng resort na ito na magtayo ng millions of pesos na negosyo niya dyan kung hindi siya pinahihintutan ng taga DENR at ng local officials. So, di po ba? So, ang number one talaga may kasalanan dito, ang dalawang ahensya ng gobyerno na kung saan ay naghuhugas kamay. Operate pala sila na walang ECC. So, mayroong negligence yung DENR dito. Napabayaan. The damage that has been done. So it's the Hindi naman daw nagkulang ang Bohol Provincial Government dito. Hiniling na raw nila noon sa DENR na ayusin ang guidelines sa pagtatayo ng struktura sa protected area tulad ng Chocolate Hills. Pero hindi raw sumagot dito ang DENR. Ayun. enforcement talaga, hindi sa amin. So it's the role of the DNR to enforce. Ang sa amin lang is to So, yun nga. Kagagawan ito, no, kababoyan ng DENR, ipinasa doon sa may-ari. Ngayon, kapag multahin pa nila ng 5 million, tapos makukulong pa ng 6 to 12 years. Dapat kayo dyan sa taga-DENR ang magmulta ng 5 million at makukulong ng 6 to 12 years. Mga inayupak kayo. complement. Naging komplikado palalo ang isyu dahil malaking bahagi ng lupa roon ay pribadong lote bago pa man ideklarang protected area ang Chocolate Hills. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi raw agad-agad mapapademolish ang Captain's Peak and Garden Resort. Pagdating po sa demolition, kailangan pag-aralan. Kasi hindi po illegal occupation to, private property po ito at pagme-may-ari nila yung structures na nilagay nila. Sa ngayon, nasa watchlist na rin ng Bohol ang dalawa pang resort na nasa protected area ng Chocolate Hills. Ito ang Budagta sa bayan ng Carmen na may mahabang hagdang nakatayo sa gilid mismo ng burol. Ang isa naman ay ang Sagbayan Peak na pinagawa ng sementadong kalsada papunta sa burol. Bubuo na ang probinsya ng Review and Development Committee na tututok sa mga magtatayo ng mga resort sa probinsya. Gagawa raw ang Bohol. So ito nga, no, may kakulangan din dito yung pamunuan dati ni Pangulong yung namatay na si Fidel Ramos. Bago niya sana din idineklara na National Heritage itong or UNESCO, itong tawag dito Chocolate Hills, dapat yung mga may-ari ng mga lupain dyan na nakapalibot sa Chocolate Hills sa Bohol, binayaran sana yon ng gobyerno para walang problema, walang sabit. Kahit ako naman siguro, kung ako yung may-ari ng lupa, bakit? Pakinabangan ko yun. Wala din namang binigay ang gobyerno sa akin na bayad para hindi ko na pakikialaman ang lupa ko. Siyempre, i-develop ko yun. Kasi pagmamay-ari ko yung lupa, hindi pagmamay-ari ng gobyerno. So kung binayaran yun dati ni Pangulong Ramos, di wala sanang problema ngayon. Ito pa, yung problema pa ngayon, may-ari patuloy ngayon yung masasadlak sa patong-patong na kaso sa kagagawang katangahan, kainotelan, kababoyan, kabalawsubasan ng taga-DENR. Ay, talaga naman, Talagang imbestigahan yan at kasuhan ang taga-DENR at yung mga local officials dyan sa Bohol. Yon, sila ang may kasalanan dito at hindi yung may-ari ng
Resort. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.